Sa oras pong ito, dadako na po tayo sa pinakamahalagang yugto ng banal na gawain ng ating pinakamamalapoy noon, ang ating pakikinig at pag-aaral ng banal na salita ng ating dakilang Diyos. Kaya bilang paggalang, tayo pong lahat ay tumayo at akin na pong binibigay ang pagkakataon sa ating pong beloved ordained preacher, Danilo Cuarteros. Praise the Lord. God bless you, beloved brother Milanio Moises. Itaas pong ating mga kamay, may mahal tayo, magkaisa manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. O dakila Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sa panadalangin yung hinirang Holy Propeta, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Will Salmeda, sa oras na malapinon sa aking pagdadala ng balang minsay, ikaw Diyos, hallelujah, magbigay sa akin ng karunungan at maglangis, hallelujah, buksan mo malapit pangunawang bawat isa narito, hallelujah, hipuin mo Diyos sa kanilang mga puso, hallelujah, hallelujah, paunawa mo sa kanilang malapit ibang kaligtasan at siyang dakilang pangalan na kayo sinasaway, anumang gawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at pag-anlangan lumayas sa aming kalagitnaan in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Unang-una, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesu Kristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Honorable Assistant Pastor Linas Almeida. Sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, to our beloved viewers, magandang gabi na po sa lahat, minamahal. Palakpakan natin muli ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. At hindi talaga natin maiwasan, minamahal, no? Dahil ilang araw na lang ay election na. So, sa exhortation for giving, kumbaga, nasingit, minamahal, no? So, maraming beses na ako natanong ng mga ganyan. Nung ako ay nagiging preacher, minamahal, marami na pong mga eleksyon na nadaanan ko. Nung ako ay naging preacher dito sa Jesus Miracle Crusade. Pero hindi ko malaala na nabigyan ako. Kung totoo yung nilista, baka yung naglista, kinuha na niya yung akin. Amen. So, iniwas na ako ng malapino na magkasala. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. No? So, nagtataka din ako dyan, bakit naman nila nalista? So, saan nila nakuha yung information, di ba? So, mayroon nga ako nakita doon sa post sa Facebook, yung ano ba yun? Yung sample ballot ba yun? Sample ballot. Nandoon na lahat, from president to mayor, governor, congressman. So, mayroon palang sa sample ballot, mag-ingat pala kayo, minamahal. No? Yung nakita ko sa Facebook, Bongbong Marcos, tapos ang nakalagay, number 10. Sinisedan yung number 10. So, mayroon palang ano, yung, anong tawag nun, yung pag hindi ka mag-ingat talaga, mayroong mga panlin lang, di ba? Ikaw naman doon, matataranta ka. Kahit gaano ka pagkatalino kung mapasukan ka ng pagkataranta. Yan na nga dahilan kung bakit tinanggal yung NCEE, yung National College Entrance Examination. Naabutan ko pa yon. Kasi maraming mga valedictorian bumagsak noon. Tapos yung pinakabubo pumasa. Kasi nangataranta sa pag-shade. Mataranta ka sa pag-shade. So, mag-ingat din, minamahal. So, prayer, yan po yung ating advocacy.
So kung mayroon mang binibigyan, siguro ginamit sila, mga volunteers siguro sila. Katulad ng mga teachers, ginamit silang mag-assess. So may mga sahod dyan sila. Pero kung natulog ka lang at bigyan ka, that's ano yun? Wala ka namang ginawa, no? Tapos mayroon kang matanggap. Baka naman suhol nga talaga yan. So, ingat lang po tayo, minamahal. Tapos pagkatapos manalo na, tapos sabihin mo, corrupt itong ating leader kasi bakit walang project? Paano kinuha mo na 1,000 times 1,000. Sino yung matalino sa math? Halimbawa, tag 1,000 ang ibibigay, tapos ang binigyan niya 1,000. Magkano na yon? 1 million. 1 million na yon. Mabuti kung 1,000 lang ang binigyan. Kung umabot ng 100,000 yung binigyan, tagwa 1,000, ilan na yon? Yun, 100 million. Yung 100 million na yon, makuha ka niya sa loob ng 3 months, 3 years sa sahod? Hindi. Saan mabawi yon? Siyempre sa kickback. Kickback sa mga project, 10%, 20%. So magulat ka na lang yung kalsada, katatapos lang, dinaanan lang ng bisikleta, sira na. Dahil wala pa, siyaw-siyaw na pala, minamahal. So, tao din ang nagtulak sa kanila para gumawa ng masama. Amen. So tayo mga Kristyano ay asin ng mundo. Huwag po tayong sumabay sa agos. Kung gusto natin ng pagbabago, baguhin natin. Mag-umpisa sa atin ang pagbabago. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kasi nakakahiya naman na, Jesus, Jesus, 500 lang ang katapat niya. Nakakahiya kaya yun. Di ba? Kung sa kahit sabihin pa, 5,000 ang katapatan o 1 million ang katapat niya, nakakahiya yun. Pero kung sabihin lang, Jesus Miracle Crusade, bautismo ang katapat niyan. Ayun. Talagang mag-isip sila, papasok ba tayo sa kanila o hindi? Kasi natakot sila mabautismuhan. Doon sa Quezon ba yan? Nueva Vizcaya? Bukas daw, birthday niya sa 8, pero bukas daw siya mag-birthday. Kasi, wala na siyang panahong mag-birthday sa 8 kasi bawal na mag-campaign. Bukas ang last campaign period. So, bukas daw siya mag-birthday. Inimbita tayo na mag-Bible study. Okay yun. Nagpabutismo yung tumakbo ng mayor, former mayor yon siya. Nagpabutismo. Pinabutismohan din niya yung kanyang mga counselor. So, hindi na siya talo doon, panalo na siya doon. Amen. So, yan yung ating pong inaantay. Kasi, lahat ay nasa kamay ng Diyos. Lahat naman sila nagsasabing mananalo sila. Kasi hindi ka naman pwedeng tatakbo pag hindi ka kumbinsinong mananalo ka. Bakit ka tatakbo kung ang nasa isip mo, talo ka? Ganun talaga yung tinatawag na psychological na concept yan. Yung nasa isip mo, kinukumbinsi mo sarili mo, panalo ka. Ang delikado niyan, kung mag-isa ka, tapos patawa-tawa ka na, delikado na po yan. Dahil hindi ka na makakatulog, hindi ka na kumakain. So, delikado po yan, minuma. So, pray. Yan po yung ating pong tungkulin. Ipanalangin natin sila na sana after ng eleksyon ay nasa mabuting kalagayan pa rin sila. Normal pa rin yung kanilang pag-iisip. Dahil marami dyan nagbinta na ng mga ari-arian, nangutang na sa bangko, talaga naman minamahal. Kasi sabi nga, mayroon tayong kapatiran dito na tumakbo din. Nagkwento si Beloved Doc. Pupuntahan doon sa bahay. Pati panlibing sa patay, hingiin pa.
Tapos, maengganyo ka namang magbigay dahil kahit hindi ka pa panalo, tatawagin ka ng counselor. Oo, talaga naman ha. Kung mayor naman ang tinakbuhan mo, mayor. Ikaw naman talagang parang lumalaki yung puso mo. Nagkaroon ka ng heart enlargement. Lumalaki din yung ulo. Ano naman ang sakit yon? Hydrocephalus. Kala mo, totoo. No? Hindi ka naman tatawagin kung wala kang ganun. Oo. Pagkatapos natalo ka, kahit magbangga pa kayo doon sa kalsada, hindi ka nakilala. Yun yung tumakbo. Tumakbo ng mayor. Wala na, hindi na makaligo, hindi na makabihis, wala na, taong grasa na. Napurdoy na. No? Pero kung sa malapay nung kami na mahal, wala kang talo. Panalo ka. Amen. Maglingkod ka sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. So, hindi pa masyado na-introduce dito. Pero sa Tugigaraw for 15 years, maalala ko mga sobra 10 na po yung baptized doon. At tuloy-tuloy silang nanungkulan, minamahal. No? So, every time na may eleksyon, magbunga din sila. Kasi bautismado na sila eh. Dala sila ng mga kasama nila, pabautismuhan nila. So, kahapon, nakausap ko yung co-preacher ko doon. Yung asawa doon yata ng gobernador ng Cagayan, nagpabautismo din last Sunday. Tingnan mo. Palakpakan natin mahal na Panginoon, minamahal. Mayroon ding isang businessman, malaking negosyo yung kanyang hinahawakan sa Tugigaraw. 2 beses na yata tumakbo, hindi nanalo. Ngayon, may naka-invite sa kanya, punta ka sa Jesus Crusade, baka magmilagro. Dumalo daw last Sunday. Nagpabautismo rin. So, depende kasi sa desire ng puso mo yan. Kung talagang nakita ng Malapino na totoo yung desire mo sa puso mo, pwedeng ilagay ka ng Malapino sa posisyon na yan. Amen. Alang maglagay siya ng mga demonyo dyan. Okay, magka-problema pa tayo. So, ang inilagay talaga ng Malapino, yung ayon sa kanyang choice. Amen. Tayo, may sariling choice tayo, pero ang masunod talaga, yung choice ng mahal na Panginoon. Kung maglagay siya ng mabagsik na leader, wala tayong magawa. Kung maglagay siya ng isang leader na malumanay, yun din. Basta importante ang ating pong tungkulin is to save souls. Kahit itong eleksyon na to, kung tayo man ay nag-involve, it is a process also of evangelization. Hindi yung tayo ay na-politicize. Kailangan sila ang ma-spiritualize. Amen. Kung mabaliktad, tayo ang na-politicize. Baliktad yun. Dapat sila ang ma-spiritualize. Maramdaman nila pagdalo nung dumalo yung buong team doon sa Tugigaraw. Nagkwento siya doon sa kapatiran, nagdala. Yung pala, na palagi ka nagpalda. Kasi wala akong nakita doon sa Jesus Miracle Crusade na nagpantalo na sister. Yun sabi nung mayor, nanalo siya. Sabi niya, at saka, para akong nasusunog doon. Grabe yung choir. Yung choir niyo, parang mga anghel na kumakanta. Tingnan mo. Marami na akong nadaluhan. Ngayon lang kami nakadalo na talagang kinikalabutan ako. Sila na mismo nagsabi. Amen. Sila na mismo nagsabi. Na-feel nila na ang Diyos ay kasama natin. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, ang iba naman, pag makakita sa nakapost, naku, pera na naman yan. Kasi nilihas, pera. Anong pera? Ayaw nga magtagal eh. Pagdating dito, gusto magsalita na kaagad, tapos alis na. Amen. Alis na sila kasi mayroon silang hinahabol. Mayroon pang dumalo doon sa Tugigaraw, pastor, tumakbo ng counselor.
Tapos lumapit sa akin, Brad, kailan ba ako magsalita? Pero talagang priest ko, pastor ako, Brad. So, Kristyano din ako, Brad. Kailangan magkaroon tayo ng mamuno na may takot sa Diyos. Kailan ba ako magsalita, Brad? Mayroon pa akong pupuntahan eh. Sabi ko, puntahan mo na. Hindi pa ako nagsalita eh. Alam magpapasukin kita dito eh. Kung hindi ka makaantay, umalis ka na. Sa Jesus Miracle Crusade, kailangan mag-stay ka muna ng mga ilang minuto, magpuri ka muna sa mahal na Panginoon. Amen. Hindi yung pakilala ka na, pastor kasi ako, brother. Hindi ko na kailangan yan. Basta, hindi ganoon. Hindi naman natin sila kapatiran. At saka ang paniniwala nila, doktrina nila, tatlo ang Diyos. Kung manalo sila, sabihin nila, totoo yung kanilang doktrina. May God the Father, may God the Son, may God the Holy Spirit. Hindi maraming mapunta sa impyerno. Amen. Dahil iisa lang ang Diyos. Diyos na nagkatawang tao. Sabi nga ng Malapinon, if you do not believe that I am He, ye shall die in your sins. Amen. At sabi ng Malapinon, kung gusto nyo kong patayin, go ahead. Sa ikatlong araw, bubuhayin ko ang aking sarili. Amen? O, di ba? Sa 2:19 ng Juan. Atin pong basahin. 2:19 ng Juan. Sounds. Ito po sa Ebanghelyo, ayon kay Juan, Kapitulo 2, talata po ay 19. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. Amen. Jesus answered and said unto them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Oh. Anong templo yon? Then said the Jews, 40 and 6 years was this temple in building, and wilt thou rear it up in 3 days? Sa 21, but he spake of the temple of his body. Ang tinutukoy niya hindi po yung literal na templo, ang kanya pong katawan. Sinabi niya, destroy and I will raise it up. Paano niya bubuhayin yung kanyang katawan na mamatay? Ikatlong araw, ibubuhay niya kung siya ay tao lang. Amen. Oh, sabi ng Biblia, napakarami pong bersikulo, ang anak, referring to Jesus Christ, ay binuhay ng Ama. So, sinong bumuhay ng anak? Ang Ama. So ano po yung anak na tinutukoy? Yung katawang lupa. Sino po yung ama na bumuhay sa katawang lupa? Yung po yung Espiritu. Na sabi ni Kristo, hindi ako ang gumawa sa mga himala na nakita nyo, kundi ang ama na nasa akin. Amen. So yung katangian niya bilang Diyos, siya ay Espiritu, siya ay ama, binuhay niya yung katawang lupa na siya yung tinutukoy na anak. Amen. So pag hindi po paniwalaan ng mga tao yan, kahit ano pang pagbabago na sinisigaw nila, sabi ng Malapinon, ye shall die in your sins. Mamatay kayo na walang pagbabago. Alipin pa rin kayo ng kasalanan. So saan tayo nagbago? Galing tayo sa iba't ibang sekta. Galing tayo sa iba't ibang reliyon. Sa ating kinagisnan. Higanting reliyon. Sa protestante, o sa ibang mga sekta at denominasyon, nagbago ba tayo doon? Hindi. Yan ang dahilan kung bakit nandito tayo. Amen. Bakit tayo nandito? Dito natin nakita na may Diyos talaga na totoo. Buhay. Dito lang natin nasabi na buhay ang ating Diyos. Doon sa ating pinanggalingan, hindi natin masabi.
Naniniwala din tayo ng Diyos. Pero hindi natin masabi na buhay. Amen. Na maalala ba natin na nasabi natin buhay ang Diyos natin? Sa ating pinanggilingan? Hindi. Wala tayong maalaala. Basta ang ating pakiramdam, may relihiyon tayo. Kung hindi man tayo makapasa sa langit, may purgatorio pa. Oh. Pero dito natin na ipatotoo. Dito tayo tinuruan na magpasalamat sa Diyos. Dahil mayroon tayong ipapasalamat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi nga nung nagpatuto kanina, after ng kanilang office hour, saan siya mapunta? Sa kasamang sa opisina? Inuman. Magbarkadahan yan. Inuman. May mga bisyo sila, sigarilyo. So kulang talaga yung sahod. So yun yung dahilan kung bakit mapilitan silang tumanggap ng kickback. Palusot. Di ba? Kahit kulang pa yung papers, basta mayroon kang pera. Okay. Kahit kompleto na yung paper, wala kang pera, hindi okay. Pabalik-balikin ka, pabalik-balikin. Di magbayad ka na lang. Ang tagal pa. Tapos maglinya ka pa. Halimbawa, LTO or saan ka punta, maglinya ka. Tapos mamaya, wala na po. Limit na po yung bukas balik na naman kayo. Pagbalik ng bukas, linya ka uli. Hapon na. Ay, bukas na lang kayo kasi naubusan. Nagulat ka, may mga nahuli. Diretso. Yung pala, may mga contact na. May mga contact na sila. Mayroon palang mga fixer. Ngayon, subukan mo punta sa LTO. Wala na, fixer. Diretso ka na. Kaya lang through online. Lalagay doon. Martes, punta ka ng Martes, ganito pizza. Di punta ka doon. Diretso na yun. Hindi ka na maglinya-linya. Pwede pala. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nung unang apply ko ng driver's license, pinirmahan ko lang yung this paper. Hindi na ako nag-answer. 1, 2, 3 kaagad yung kuwan ko. License ko. Sabi, kamot ako ng ulo. Wala naman ko inansiran. Perfect. Ganito pala to. Pero ngayon, iba. Kahit mayroon ka ng license, 1, 2, 3, pag mag-renew ka, mag-exam ka uli. Wala na perma doon sa computer. Pag appear ng question, kamot ka sa ulo. Ano to? Halimbawa, makita mo yung sa gilid ng kalsada, ang nakalagay na pintura ay kulay pula. Anong ibig sabihin noon? Tapos, may choices. Hindi ko alam to basta maghula-hula ka na lang. Maya-maya, pag hindi ka makapasa, balik ka na lang sa sunod na linggo. Exam ka uli. Review ka muna. Nagulat naman ako, nakapasa ako. Sabi ko, 1 to 25, bumasa ako. Magbayad ka na doon. Tapos bayad, upo ng sandali, mga ilang minuto. Kuha ko na yung lisensya ko. Ang bilis, no? Pwede pala. Amen? Pwede. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, nasa choice ng tao yan. Dati, pag maglalakad ka sa kalsada, bigla ka lang saksakin. Nandyan yung mga adik. Hari sila ng kalsada, yung mga adik. Pero ngayon, subukan mo magpahari-hari sa kalsada pag adik ka. Damputin ka kaagad. Amen. Wala na naghari-hari. Adik ka ba? Hindi ako adik. Talagang parang mabait na tupa na dahil hindi na sila pinagbigyan. Rally-rally sa Maynila. Hindi mo na makontrol, mag-traffic yan. Grabing rally. Sino yung mga nag-rally-rally? Sabi niya, hindi kami NP. Si Capino mismo nagsabi. Yung mga nagrarally sa Manila, Brad. Mga kasama naming NPA yan.
Yung mga mayroon ng mga sakit, hindi na kaya maggera, o pipiliin na lang nilang mag-legal. Ayun. Doon ko naunawaan, ay ganun pala. Ganun pala yun. Pag hindi nila kayang makipaggera, kasi matanda na, may arthritis na, may mga sakit na, piliin nilang mag-legal na lang sila. Makipag-member na siya sa legal at sila yung mamuno doon. Mamuno sa estudyante, mga magsasaka, mga ngisda. Lalong dumami. Hindi nila alam. Lumalaban na sila sa gobyerno. Mabuti na lang, after EDSA Revolution, may pastor ng Diyos, may propeta ng Diyos na tumayo at in-expose the evil of communism. Beware, communism is satanism. Gusto nilang patayin ang mahal na pastor. Hindi nila kaya. So kung mayroon man tayong na-enjoy ngayon na demokrasya, hindi po ang politiko ang dahilan nito. May tao ng Diyos na nagkukrusada para hindi magtagumpay ang mga komunista. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kung nakamtan man natin ang kapayapaan, mayroong nananalangin para sa kapayapaan. O tingnan mo yung Ukraine. O di ba? Ang gulo nila. Sa mga lugar na walang Diyos na pinapaniwalaan. Ang gulo ng lugar na yon. Pero sa mga lugar na naniwala sa Panginoong Diyos, nandyan ang kapayapaan. Dahil ang ating mahal na Pinoon ay Pangulo ng kapayapaan. Isaiah, Kapitulo 9, versikulo 6. Ating pong basahin. 9:6 ng Isaiah. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 9, talata ay 6. Sabi dito, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, siya ay makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Pangulo ng kapayapaan. So, kung wala si Kristo, wala. Siya lang ang makapagbigay na tunay na kapayapaan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Oh. Siya yung nagsabi, love your enemy. Pwede mo bang ituro yon sa mga rebelde? Love your enemy. Baka ikaw ang barilin. Turo mo sa mga sundalo, love your enemy. Baka sabihin ng sundalo, baka kakampi ka ng kalaban namin, Brad. Di ba? Hindi lang may turo yon. Pero sa Jesus Crusade, naituro natin yan. Bible study tayo sa mga lugar ng mga NPA. Bible study tayo sa lugar ng mga polis. Bible studies tayo sa mga kampo ng mga sundalo. O ano nangyari? Wala nang gera. Dahil sumuko na yung mga supporter, sumuko na yung mga diehard na mga NPA. Di wala na silang babarilin. Habang nag-Bible study ako doon sa mga Special Action Force, sabi nung pinaka-batalyon commander, Brad, anong oras ka matapos? Sabi ko, bakit sir? Kasi mayroong bago kaming armas mayroong kaming practice shooting kasi bagong armas, mga high power dyan. Dahil mayroon kaming balak na inumanslan ang Sinundungan Valley. Sabi ko doon sa batalyon commander, sir, inumanslan yung Sinundungan Valley, ibig sabihin, lulusubin nyo yan? Oh, Brad, may Bible study kami doon Katunayan, after ng ating gawain ngayon, tuloy kami sa Sinundungan Valley. Sa Masi, sa San Juan, yan, Bural. Mayroon kami nabaptize yan, almost 500 na yung nabaptize yan sa 3 barangay na yan. Nagbago ka agad yung isip ng battalion commander. Ay, ganun ba? Sige, tuloy nyo, Brad. Wala na yung hindi na lang naman ituloy yung numaslan. Sige, para ma-praise the Lord na sila lahat dyan. Wala mo. Di punta ka sa Sinundungan Valley ngayon.
ang gaganda na ng mga kalsada. Concrete na. Dati, pinasok namin yan. Halos walang sasakyan pumapasok. Parang kalisa lang yung inahatak ng kalabaw. Yun yung makikita namin sa daan. Oh. Ilang beses kaming natulog dyan dahil hindi kami makauwi dahil matitirik yung kalsada, putik. Wala talaga. Yung vista, pag mabalot na ng putik yung gulong, wala na, kahit anong tulak mo. Oh. Nilalagyan pa nila ng ipa yun, yung palay. Sako-sako ng ipa. Tapos sabi ko, Chris, ikon mo. Iarangkada mo talaga. Para makaabot yun, kawawa naman yung mga kapatiran doon. Arangkada ni Brother Chris. Maya-maya, biglang mag-U-turn. Buti mag-U-turn doon sa bundok, hindi sa pangpang. Kuya, ayaw ng sasakyan, bumalik eh. Sabi ko, sige, balik na tayo. Baba, doon tayo sa baba. Pero ngayon, diretso-diretso na. Concrete. National highway na. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. No? So makita natin, very effective ang salita ng Diyos. Amen. Di ba sa Hebrews 4:12? Hebrews 4:12. Ating pong basahin. Dito po sa Hebreo Kapitulo 4, ang talatay 12. Sabi dito, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuhan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Palakpakan natin ang ating mahal na Pinoon, minamahal. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Thoughts and intents of the heart. Discerner. So yung thought pala natin, galing pala sa puso yun. Sa bagay, yung ating brain, kung anong ididikta ng puso, yun lang yung yung niwala ba kayo doon? Walang papasok sa brain kung walang dikta ang puso. Amen? Everybody say, praise the Lord. Halimbawa, kung na-in-love ka, kung sino yung ka-in-love mo, yun yung palaging pumapasok sa brain. Dikta sa puso yun, no? O, bakit hindi ka nakakain? Hindi ka makakain, hindi makakatulog, kakaisip doon sa in-love ka. Di ba? O, galing sa puso yun. Yan ang sinabi dyan, thoughts of the heart. So, ang puso pala nag-iisip. So, nasa Bible yan, ha? So, ang pag-iisip pala ay galing sa puso. And then your intents, galing sa puso din yun. Oo. Tama yung sinabi ng Bible na hindi yung pumapasok sa bibig ang nakakapaparumi sa tao, kundi yung lumalabas sa bunganga na galing sa puso. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, sa lahat minamahal na nangangaral ng Ebanghelyo, hindi talaga nila maunawaan ang Bible. Ako din man noon, hindi ko maunawaan ang Bible. Ano ba talagang tamang doktrina, tamang katuruan? Hindi ko maunawaan yan. Dami na akong nasalihan. Pang-7 na itong Jesus Miracle Crusade. Sumali na ako, marami akong sinalihan. Kung born again, marami din akong nadaluhang mga born again. Ang gagaling ng mga preacher, o mga pastor, o yung mga missionaries, mga ngaral, mga Amerikano pa kasi sa Baguio. Paborito yan ng mga Amerikano magkrusada kasi malamig ang Baguio. So maraming mga sikat na mga evangelists nagkukrusada. Pero hindi ko pa rin maunawaan ang Bible. Pero nung nandito na ako sa Jesus Miracle Crusade, ay naunawaan ko na, ganun pala yun. Amen? Ganun pala yun.
si Kristo pala, siya din ang Diyos na nag-iisang Diyos. Hindi pala siya separate sa Ama. Oh? Mayroong makipagdebate niyan. Pero, sabi ng Bible, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Hindi dalawa ang Lord. Hindi tatlo. Kung ibang Lord ang Ama, ibang Lord si Jesus, ibang Lord ang Espiritu, pag ikaw ay mag-praise the Lord, lagyan mo ng is. Praise the Lords. Amen. Kasi manibugho si anak kung hindi siya kasama. Oh. Yung praise God, magiging praise gods. Kasi tatlo nga sila. Pero isa lang praise the Lord lang. So sino yung tinutukoy mo na praise the Lord? Si Ama, si Anak, si Santo. Kung magkaiba yun, dito natin naunawaan, Father, Son, Holy Spirit ay iisang Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. O sa Deuteronomy 6:4, ating pong basahin. Deuteronomy chapter 6, verse 4. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, ang kapitulo po ay 6, ang talata ay 4. Ganito po ang nasusulat. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Hear, Amen. O Israel, the Lord our God is one Lord. Amen. Amen. So yung Lord na iisa, nag-iisa, bumaba sa lupa, nagkatawang tao. Mayroong bababasa? Mayroon. 1 Corinthians 15:47. Unang Korinto 15:47. Dito po sa unang Korinto, kapitulo po ay 15, talatay 47. Sabi dito, ang unang tao ay taga-lupa na ukol sa lupa. Ang ikalawang tao ay taga-langit. Amen. Kulang yun. Kulang. Amen. Ang unang lupa, dandahan mo nga. Ang unang tao ay taga-lupa Ang unang tao ay tagalupa, na ukol sa lupa. naukol sa lupa. Ang ikalawang tao ay taga-langit. Ang ikalawang tao ay tagalangit. Yun yung Tagalog, Ang English, the first man is is of the earth, earthy. The second man is namatay tuloy. Mayroon ba sa taas? Wala. Talagang demonyo, no? Ayaw talagang Sabi dito, the second man is the Lord from heaven. Pero sa Tagalog, tinago yung Lord. Ang ikalawang tao ay tagalangit. Kung tagalangit siya, ano siya? Nung nandun pa siya sa langit na hindi pa siya bumaba. Ano siya? Pwede siyang sabihin, anghel. Anghel. Anghel siya, Brad. Tapos bumaba, nagkatawang tao. Ibig sabihin, yung nag-translate yan, hindi nila matanggap na ang ikalawang tao, referring to Christ, is the Lord from heaven. Siya ang Panginoon, galing sa langit. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Tapos sabi dito sa 1 Corinthians 15:47, the second man is the Lord from heaven. Siya ang Diyos na nag-iisa. Yun yung second man. So hindi po tayo nakipag-debate, nakipag-argue na si Kristo ay tao. Kasi sabi diyan, the second man. So ang ikalawang tao, so referring to Jesus Christ, ay siya ang Panginoon na galing sa langit. So hindi siya tao lang. Nung hindi pa siya nagkatawang tao, siya ang Diyos na galing sa langit.
Amen. Oh, yan na yung kulang. Yun ang dapat paniwalaan. So, ang ating beloved President, Duterte, nagsisearch yan eh. Hindi pa rin niya naunawaan yan. Hindi pa niya nawaan. Pero, ang paniwalaan niya, iisa lang ang Diyos. Sabi niya, hindi ako naniniwala dyan sa mga Diyos nyo na nakapako pa sa cross. Diyos nyong namatay. Mayroon bang Diyos namatay? Totoo nga naman. Never po na nangyari yan na ang Diyos ay namatay. Kasi ang Diyos ay Espiritu, paano mamatayan? Diyos na pinako sa cross. Walang Diyos na pinako sa cross. Ang pinako sa cross yung katawang lupa, tao po yun. Yan ang dahilan kung bakit nung siya ipinako sa cross, nagreklamo siya, Ama, bakit mo ko pinabayaan? Oh. Ninaramdaman niya yung sakit, yung pako sa kamay at paa. Kasi kung hindi aalis yung nature niya na pagka-Diyos, ay hindi siya mamatay. So umalis yung nature niya pagka-Diyos, at nakatira na lang doon sa cross nakapako, yung katawang lupa niya na tao. At siya'y namatay. Amen. Pero binuhay siya ng Espiritu, yung Ama na nanahan sa katawan, binuhay ang katawang lupa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At siya ngayon ay nakaupo sa trono niya sa langit. At sinabi niya, sa lahat ng mga magtatagumpay, sila'y magiging anak ko. At ako'y magiging Diyos nila. Ako ang Alpha at Omega. Ako ay namatay at ako'y nabuhay muli. Sino yon? Si Kristo. At sabi niya, sa lahat na magtatagumpay, ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging anak ko. Oh, napakalinaw. Doon, nabuksan ang pangunawa ng kapatid kong iglesia. Mayroon bang ganun, Noy? Kuya, mayroon bang ganun? O, basahin mo. Bakit hindi ba pinamemorize sa'yo yan? Kasi sila pinamemorize nila yung mga bersikulong pabor sa kanila. Si Kristo, tao. Kasi ubusin mo na yung tao. Ano pang alam mo? So, ganito. So, nasa Bible yan. Sige, ubusin mo. Wala ka na ba? Wala ka nang maalala? Sa mga bersikulo na tao si Kristo. O ngayon, pabasahin kita ngayon. O siya na nakaupo sa trono, nakita ko ang nakaupo sa trono. So tinanong ko siya, sino yung nakaupo sa trono nakita ni John D. Beloved? Ang God the Father hindi makita, Espiritu yan. Si Kristo, tama ka. Si Kristo yan. At siya nagsabi, natapos na. Silang magtatagumpay ay magiging anak ko. At ako ang magiging ama nila. O ano yan? Sabi niya sa akin, ay itanong ko muna sa ministro namin. Tinanong. Binasa. O sabi nung kanilang ministro, alam mo Brad, pagdating ng panahon, may katawan na ang ama at makikita na. O anong sabi ng ministro? May katawan na daw ang ama at makikita na. Tama ang ministro nyo. Anong katawan yon? Kamot na naman siya. Paano siya nagkaroon ng katawan at makikita? Kamot na naman siya. O yan ang hindi nila naunawaan. Yung katawan na nakikita, yun si Jesus. Amen. At ang babalik para iligtas tayo, iisang Diyos lang. Si Jesus lang. Ayun, nagpabautismo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, napakapalad natin. Nandito tayo sa tamang iglesia, tamang katuruan, buhay na Diyos, dumidinig sa panalangin. Kung maunawaan ng ating mahal na Pangulo yan, baka siya mismo mag-announce, parang si Haring Nebukadnezar. Nung nakita yung tatlong matatapang na mananampalataya, si Shadrach, Meshach at Abednego, na hindi nasunog doon sa hudno. Sabi ni Haring Nebukadnezar, ang lahat
na hindi maniniwala sa Diyos ni Shadrach, Misach at Abednego, sila ang itatapon ko sa hudno. O di natakot lahat. O di ba? O sa panahon naman ni King Darius, hinulog naman si Propeta Daniel sa yungib ng leon. Hindi kinain ng leon. Lahat na nagsumbong, hinulog. At kinain sila ng leon. Nakumberte si King Darius. Totoo palang Diyos ni Daniel. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sabi nila, sino yung mga hindi nabakunahan? Mga matay kayo sa baksin. Ngayon, buhay na buhay tag Jesus Crusade. Totoo, walang Diyos ng tag Jesus Miracle Crusade. Oh, di ba? Buhay pa lang Diyos nila. So, all things work together for good. Para malaman talaga kung sino. Oh, sa buong armed forces, ang hindi nagpabakuna, Jesus Miracle Crusade lang. Sa buong PNP, ang hindi nagpabakuna, Jesus Miracle Crusade lang. Sa mga LGU, ganun din. So, alam na nila. Ang totoong gawain ng Diyos, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Awitan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Totoo ang Diyos natin. Buhay. Siya ang Panginoon na galing sa langit. Nagkatawang tao para iligtas tayo. Instead na tayo ang ipapako sa cross, siya ang pinako sa cross para sa atin. So, dahil lang sa pride, yung mga kaparian, yung mga pastor, yung mga leader ng mga reliyon, hindi nila matanggap-tanggap. Dahil nag-aral sila ng mahabang panahon sa mga Bible schools, sa mga seminaries, hindi po naituro yung katuruan na yan. Dahil hindi po sila nagbabasa ng Biblia, ang binabasa po nila yung doktrina nila. Siyempre, pag doktrina ang babasahin mo, pinipili lang yon. Pero kung ikaw ay magbasa sa Bible, lalo na kung sabayan ng pag-ayuno, bubuksan ng malapinon yung pangunawa mo. At yan ang ginawa ng mahal na pastor. Paulit-ulit na binabasa ang Biblia. Fasting ng 40 days, 93 days, 3 months sa kampo ng Abu Sayyaf, plus 40 days bago siya pumasok doon. 130 days. Buhay! Sabi ng mga misyonaring Amerikano, wala na talagang magagawa sila. Kahanga-hanga, hindi nila magawa. Kahit 3 days, mahirapan sila. Pero mahal na pastor, 3 months sa kampo ng Abu Sayyaf. Mayroon pang bombing. Buhay lahat, mga prayer warriors. Buhay lahat. Ligtas ang mga hostages. Mismo yung mga Abu Sayyaf, walang ibang masabi. Evangelist Almeida, para sa amin, ikaw ay bayani ng mga Kristiyano at Muslim. Dahil itinaya mo ang buhay mo para sa kapayapaan sa lugar namin. At unti-unting na-realize ng tao yan. Gustong itago ni Satanas ang katotohanan. Ayaw nilang pag-usapan ang himala ng Diyos. Every time na maalaala nila yung Sipadan hostage crisis, nabanggit na lahat. Jesus Miracle Crusade, tinatago nila. Napahiya ang mga mainstream media nung panahon na yon. Wala pang Facebook kasi noon eh. Wala pang social media nung panahon na yon. Ang naghari nung panahon nun, mainstream media. Naka-headline doon sa kanilang mga pahayagan. Kahit sa mga telebisyon at radyo, pugot na ang ulo ni Evangelist Wildy Almeida. Pati yung lingkod nyo na headline, pugot na ang ulo. Napahiya sila, pinahiya sila ng Diyos. Kasinungalingan lahat ang kanilang binabalita. Ngayon, may social media na. Ang mga balita na mababasa mo, libre. Kasi sa mainstream media, hindi ka makapagbalita dyan kung wala kang ibabayad. Kahit gaano pa katotoong balita mo, pag wala kang pera, hindi
makabalita yan. Pero kung negative na balita, kasiraan mo, libre, babalita nila. Pero kung ang balita ay hindi kasiraan sa'yo, magbayad ka muna. Pero ngayon, may social media na. Irrelevant na sila. Hindi nila mapipigilan. Katotohanan, araw-araw, minuto-minuto, na i-post na sa social media. Live, magkukrusada tayo. Makikita yung mga tao, nag-iiyakan. Instant, pinagaling na mahal na Panginoon ang kanilang mga karamdaman. Mga NPA commander nagpatotoo, binago dito sa Jesus Miracle Crusade. Cancer pinagaling. Mga drug addict na ligtas sa salvaging. Sabi nga ng presidente, nagkamali ako. Akala ko matapos ng 3 to 6 months. Hindi pala. Hindi talaga. Kasi kahit patayin mo man ang mga adik, lahat ng mga drug lords, yung masamang espiritu, lilipat pa rin sa ibang tao yon. Magkaroon na naman ng drug addict. Magkaroon na naman ng drug lords. Kasi yung masamang espiritu hindi na mamatay. Pero kung ang espiritu ng Malapinoon ang kikilos sa bawat mamamayan, mawala ang corruption, mawala ang drug addiction, mawala ang rebellion, at magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran bago magbabalik ang mahal na Panginoon. Itaas po ang ating mga kamay, awitan po natin ang mahal na Panginoon. Minamahal. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Hallelujah. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Nasa ating kalagitnaan ng presensya ng mahal na Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, hindi ng aming tinig, isisigaw mo sa buong mundo. Hallelujah.
Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Lord Jesus, hallelujah. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan, minamahal na mayroon pong karamdaman. Kung wala po kayong naramdamang sakit, mayroon po kayong kahilingan sa malapinon, itaas po inyong mga kamay, tayo po yung magkaisang manalangin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. O dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal naming Panginoong Isus, minsan pamahal na humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali, anumang may naisip na gawa ng banggit na may mga labi na hindi kaaya-aya sa iyong banarapan, patawarin mong iyong mga nako, Diyos, hallelujah. Sa pangnadalangin yung hirang huling propeta sa lahat ng mga bansa, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, 10 panalangin ng kanyang minamahal na manak, hallelujah, sa oras tumalapinon, abutin mo, Diyos, ang pangilangin manak aking sinasaway sa dikilang pangalan, in Jesus' name, cast out demonyo ng karamdaman, demons of heart disease, diabetes, demons of cancer, leukemia, demons of trouble, sickness and disease, problems, unbelief and doubts, poverty, sickness, be healed right now in the name of Jesus. Hallelujah! In Jesus' name. In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tumayo po tayo, minamahal, bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po natin ang ating makamay and let us jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. At bago ko po minamahal makakalimutan, mayroon po tayong changes ng ating pong Friday service. This coming Friday, sa sunod na linggo, advance na tayo. Total, mayroon tayong bagong presidente sa sunod na linggo. Balik tayo sa gabi, pero mas maaga-aga. 5 to 12. Alas 5 ng hapon hanggang alas 12. So after ng gawain, pwede po kayo matulog dito, pwede po kayo hanggang umaga dito, o pwede kung may sasakyan kayo, pwede na kayo umuwi. Amen. Para yung mga may mga pasok, yung mga may mga trabaho, ay makaabot po sila sa congregational singing. Amen. Palakpakan natin mahal na Pinoy. Unti-unti na tayong mag-adjust. Kung kaya pa natin i-adjust hanggang alas 2, alas 3, so tingnan lang natin. So unahan na natin, minamahal, no? Positive yung ating pong movement natin. Pero yung Miyerkules, pareho pa rin. And then ang ating pong Sunday service. At huwag kalimutan, yung mga registered voters, bumoto po kayo ng maaga. Amen. Para hindi pa kayo mabilad sa init, huwag na kayong mag-antay ng ulan-ulan. Ano yung ulan-ulan? Ha? Yung ulan-ulan, yung umuulan-ulan ng pera ba? Huwag na nang antayin yun. Tayo po ay magiging asin sa sanlibutan ito. Amen. No, nakakuha na yan. kahit anong gawin natin, destiny na po yan. So dito ko siguro, nasabi ko na sa buhol yun, dito ko siguro masabi. 6 years ago, napanaginipan ko si BBM na naging presidente, ang kanyang vice ay babae. 6 years ago. Nung nag-file siya ng candidacy, nagulat ako bakit vice president yung kanyang final. Sabi sa panaginip ko, presidente. Nung nag-file siya, vice president. Tapos nabaliktad yung dream ko. Ang presidente niya babae, si Miriam. Sabi ko, ay wala palang kwenta yung panaginip ko. Ang panaginip ko is, siya yung presidente, babae yung vice. 6 years ago, napanaginipan ko yan sa Singapore. Ngayon, dumating no last year, nag-file, nagkatotoo yung panaginip ko. Tumakbo nga siya ng presidente, ang vice niya babae. So, siguro nakadestiny na talaga yon. So, nung bago mag-eleksyon ni Duterte, mayroon akong post, nag-viral, sabi ko, sa lahat na tumakbo, ang anointed by God is Duterte. Maya-maya, siyempre may mga balitang mga kiling-kiling, ganyan-ganyan. Kinontra ko yon. Nag-post ako against kay Duterte na hindi dapat maging presidente dahil
maraming pinatay. Ganun, daming mga balita ganon sa Davao. Pero kung ano yung revelation, yun din yung nangyari. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. So, naulit yan, 2019. Before election, pinost ko rin, walang papasok sa 8 diretso, 12-0. Walang papasok sa 8 diretso. Nangyari din. So, malay natin. Nga si BBM nga at saka si Sara ang bago nating Presidente at Vice President. Yan po ay ni-reveal sa akin. Nandun ako sa Singapore, 6 na taon na nakalipas. Oh, malay natin kung yung bumisita dito si Bildy ba 'yon? Tinanong ko doon sa gate, sir, sino bang presidente mo? Sabi niya, Pacquiao. Panaginip ko siya. Kinito ko yung panaginip ko. Sabi niya, kahit ako Pacquiao ako, pero si BBM naman talaga manalo, sabi niya. O, ibig sabihin, siya mismo, kumbinsido, na si BBM ang manalo. Kasi kahit saan, sabi niya kahit saan, siya naman talaga ang malakas. Ako, Pacquiao ako. Kahit ako lang mag-isa, bubuto ng Pacquiao. May commitment kasi ako sa kanya, so bubuto pa rin ako. Pero ang mananalo si BBM. O, yun ang sabi ni Bildy. Kahit tanungin mo, Dok, nag-uusap kami dyan. So, wala po tayong, we are free to choose. Kung ano yung napili nyo, sige, walang problema. Huwag lang maapektuhan yung paglilingkod natin. Amen. Amen. Kung iba yung napanaginipan ko, yun din ang sasabihin ko. Kaya lang yun ang napanaginipan ko, yun lang ang sasabihin ko. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. God bless po, minamahal.